Mga kababayan, ako si Baltasar, ang inyong gabay sa mga nakakakilabot na sulok ng ating imahinasyon dito sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ng like at mag-subscribe kung kayo'y mga taga-subaybay ng mga orihinal na kwentong katatakutan sa wikang Tagalog upang hindi ninyo palampasin ang bawat kabanata ng lagim na inihahain natin sa bawat upload. Sa gabing ito, saksihan natin ang paglalakbay ni Ethan at Isabel habang sila'y nagtatangkang bumalik sa Iloilo na napapalibutan ng digmaan at misteryo at ang kanilang pagtatagpo sa isang sundalong sugatan na magdadala sa kanila sa isang mapanganib na misyon. Ngunit mag-ingat sapagkat sa dilim ng gabi may mga matang nagmamasid at may kasunduang madilim na nag-aabang na maaaring magpabago sa kanilang tadhana at sa kasaysayan ng kanilang bayan. Sa tuktok ng burol, tanaw ni Ethan at Isabel ang usok na bumabalot sa Bacoor. Ang mga sigaw at ingay ng digmaan ay umaalingaw-ngaw sa malayo, nagdadala ng balita ng kasakunaan at kamatayan. Nakatayo sila roon, ang kanilang mga aninoy na dadala ng hangin habang pinagmamasdan ang malagim na tanawin ng kaguluhan. Tila wala ng katapusan ang gulo, bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Totoo yan, pero kailangan nating manatiling matatag, Isabel. Iloilo needs us, sagot ni Ethan, ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. Nagpalitan sila ng mga alaala sa Iloilo, ang kanilang takot na mawala ang lahat ng mahal nila sa buhay at ang kanilang pangakong babalikan ang kanilang tahanan. Sa bawat salita, ang kanilang pangako ay nagiging bakal na nagbibigay lakas sa kanilang loob. Bigla, isang sugatang sundalo ang lumapit, hinihingal at duguan. Ang hukbo ni General Luna papunta na sa Iloilo, aniya. Ang boses ay nanginginig sa pagod at takot. Napatingin si Ethan kay Isabel at walang salitang nagpasya silang umalis agad at bumalik sa Iloilo. Bit-bit ang bigat ng responsibilidad na babalaan ang kanilang mga kababayan. Ang kanilang mga paay mabilis na tumakbo, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa na maaari pa nilang mailigtas ang kanilang minamahal na lungsod. Sa kanilang paglalakbay pabalik, ikinubli ni Ethan at Isabel ang kanilang mga sarili sa mga palayan at kakahuyan upang hindi masalubong ang hukbo ni General Luna. Ang kanilang mga hakbang ay maingat at tahimik na tila ang bawat yapak ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Kailangan nating maging maingat, Isabel. Alam mo yan, bulong ni Ethan habang sila'y nagtatago sa lilim ng mga puno. Oo, Ethan, hindi natin pwedeng ipagsapalaran ang ating misyon, tugon ni Isabel, ang kanyang mga matay laging nakamasid sa paligid. Sa kanilang pag-iwas, nakasalubong nila ang iba pang mga sibilyan na nagtatago rin at nagbabalak tumakas. Nagpalitan sila ng mga kwento at impormasyon tungkol sa kalagayan sa Iloilo. Ang bawat salita ay nagpapalala sa kanilang pangamba, ngunit nagbibigay rin ng lakas upang magpatuloy. Pagdating sa isang mataas na lugar, namataan nila ang Iloilo na papaligiran ng mga kaaway. Ang puso ni Ethan ay lumubog sa kanyang dibdib, ngunit sa kabila nito, naramdaman niya ang bigat ng tungkulin na iligtas si Dr. Rosario. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsasabing kailangan niyang kumilos at kumilos ngayon. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng panganib, ngunit ang kanilang determinasyon ay hindi matitinag.
Sa bawat hakbang palapit sa Iloilo, isang tanong ang bumabagabag sa kanilang isipan. Paano nila maliligtas ang kanilang bayan mula sa tiyak na kapahamakan? Ang sagot ay naghihintay sa madilim na anino ng gabi, kung saan ang mga lihim ay nagtatago at ang mga kasunduan ay maaaring magdulot ng mas malalim pang kadiliman. Sa gitna ng dilim at katahimikan ng isang lumang simbahan, ibinahagi ni Isabel kay Ethan ang isang alamat na tila ba'y nagmula pa sa kaila-ilaliman ng kanilang kasaysayan. Tinig ni Isabel ay puno ng misteryo habang ikinukwento ang sinaunang lagusan na ginamit ng mga ninuno sa mga panahon ng digmaan. Ang lagusang iyon, ayon sa kanya, ay nag-uugnay sa simbahan patungo sa puso ng Iloilo, isang lihim na daanang maaaring maging susi sa kanilang kaligtasan. Nagpasya silang gamitin ang lagusan at nagplano ng kanilang pagkilos pagdating ng takip silim. Sa ilalim ng katahimikan ng gabi, kung saan ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap, sila'y dadaan ng walang bakas at walang ingay, tulad ng mga anino sa dilim. Ngunit sa gabing iyon, habang ang bayan ay nasa ilalim ng mapanlinlang na katahimikan, hindi makatulog si Ethan. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, isang malinaw na panaginip ang bumisita sa kanya. Lumitaw ang reyna ng mga aswang, ang nilalang na may kapangyarihang maghatid ng tulong o kamatayan. Sa panaginip, inalok siya ng reyna ng tulong, ngunit may kapalit na hindi pangkaraniwang sakripisyo. Ang alok na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa kanyang isipan at nag-iwan ng tanong kung hanggang saan ang kanyang kahandaang magbayad para sa kaligtasan. Ang kanyang paggising ay sinalubong ng kakaibang katotohanan. Nakatayo sa harap niya ang reyna ng mga aswang, hindi na lamang isang imahe mula sa kanyang bangungot, kundi isang nilalang na kasing totoo ng kanilang nagbabadyang kapahamakan. Hiniling ng reyna ang puso ni Isabel kapalit ng kaligtasan nila sa pagpasok sa Iloilo, isang kondisyon na nagdulot ng matinding pag-aalinlangan kay Ethan. Paano niya isusuko ang puso ng taong kanyang pinakamamahal? Upang masubukan ang katapatan ng reyna ng mga aswang, hiningi ni Ethan ang 3 katotohanan na magiging gabay nila sa kanilang misyon. Ang reyna, sa kanyang mapanuksong tinig, ay nagbigay ng 3 katotohanan. Una, ang kaaway ay may itinatagong lakas sa loob ng Iloilo. Ikalawa, isang malaking pagtataksil ang magaganap sa kanilang hanay. At ikatlo, ang pag-ibig ay magiging dahilan ng kanilang tagumpay o kabiguan. Sa bawat katotohanang ibinunyag, lalong bumigat ang pasanin sa dibdib ni Ethan. Ngunit bago pa man niya tuluyang maproseso ang lahat, isang mas mabigat na desisyon ang kailangan niyang harapin. Ang pagpili sa pagitan ng pag-ibig at kaligtasan ay isang pasanin na maaaring magdulot ng kapahamakan o kaligtasan hindi lamang sa kanya kundi sa buong Iloilo. Ang susunod na hakbang ay magiging saksi sa kanyang pagpapasya na maaaring magbago ng kanilang tadhana. Sa ilalim ng madilim na langit, ang buwan ay nagkukubli sa likod ng makakapal na ulap. Tila ba ayaw saksihan ang malagim na ritual na magaganap. Si Ethan, na ang mukhay seryoso at puno ng determinasyon, ay humarap kay Isabel na ang mga matang basa ng luha ay nagpapahiwatig ng kanyang pagtataka at takot. Isabel, mahal kita, ngunit mas malaki ang nakataya kaysa sa ating dalawa, bulong ni Ethan, habang inihahanda ang kanyang sarili sa ritual ng pag-aalay.
Habang ang mga kamay ni Ethan ay nanginginig, dahan-dahan niyang itinaas ang kutsilyo. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga kandilang nakapalibot sa kanila na nagbibigay ng isang kakatwang anino sa paligid. Isabel, na hindi makapaniwala sa magaganap, ay pumikit na lamang at bumulong, "Ethan, sana'y patawarin mo ang iyong sarili sa gagawin mo." At sa isang iglap, isinagawa ni Ethan ang ritual at ang katahimikan ay napuno ng isang malungkot na hikbi. Matapos ang ritual, ang reyna ng mga aswang ay naglaho na parang bula at naramdaman ni Ethan ang bigat ng kapangyarihang kanyang natamo. Isang kakaibang lamig ang dumapo sa kanyang katawan at sa isang iglap, siya ay naglaho sa paningin, isang kakayahang magagamit niya sa kanilang pagpasok sa Iloilo. Sa pagpasok ni Ethan sa Iloilo, siya ay naging isang anino sa kadiliman, nagtago sa mga sulok at naglakad ng walang ingay. Habang hinahanap niya si Dr. Rosario, nadiskubre niya ang isang lihim na anak nila, isang bata na walang kamuwang-muwang sa nagaganap na kaguluhan. Ang puso ni Ethan ay napuno ng pait at sakit sa kanyang pagpapasya sapagkat alam niyang kailangan niyang pumili kung sino ang kanyang ililigtas, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lakas o ang kanilang anak na simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ang mga tunog ng digmaan ay unti-unting lumalapit at naroon si Ethan nakatayo sa harap ng isang lumang bahay kung saan naroon si Dr. Rosario at ang kanilang anak. Ang bawat tiktak ng orasan ay tila isang hudyat ng papalapit na panganib. Sa mga huling sandali ng kanyang pagmumuni-muni, nagpasya si Ethan kung sino ang kanyang ililigtas. Isang desisyong magbabago ng kanilang kapalaran at maghuhubog sa kasaysayan ng Iloilo. Habang ang mga yapak ng hukbo ni General Luna ay naririnig na, kinuha ni Ethan ang kanyang anak at iniwan si Dr. Rosario na may luha sa mga mata at pag-unawa sa kanyang puso. "Patawad, mahal ko!" bulong ni Ethan habang dahan-dahang lumalayo. Ang bata ay mahigpit na yakap sa kanyang dibdib. Sa pagtatapos, tumakas si Ethan kasama ang anak, habang ang Iloilo ay naiwan sa likod, kasama ang mga alaala at pag-asa na balang araw ay magiging malaya muli. Ang kanilang mga hakbang ay nag-ekyo sa gabi, isang paalala ng sakripisyong kinakailangan para sa kinabukasan. Mga kababayan, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat digmaan ng buhay, may mga sakripisyong kailangan nating harapin. Minsan, ang pag-ibig ang magiging pinakamabigat na pasanin, ngunit ito rin ang magiging susi sa ating kaligtasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe dito sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwentong Tagalog. Sumali kayo sa ating komunidad ng mga mahihilig sa katatakutan at huwag palampasin ang bawat upload. Hanggang sa muli, mga kaibigan, tandaan, sa bawat anino ng dilim, may kwento akong naghihintay para sa inyo. Hindi ako makapaghintay na makasama kayong muli sa susunod na kabanata ng Lagim. Mag-ingat kayo, baka sa susunod, kayo na ang bida sa aking kwento. Magandang gabi o magandang bangungot.